Sir, so you mentioned, make him write a plane. So yun ang objective na pinasa sa'yo. Kasi may video din, sir, na sinasabi mo, that's beyond my pay grade. So hindi mo talaga alam ang ruta kung saan dadalhin. Basta ang kailangan niyang pasakay siya sa plane. Tama? Alam mo, I have glimpses. Alam kong lilipad ng aeroplano, pero kung ano ang inuto sa piloto, malalaman ko ba yun? Diba? Beyond my pay grade. Basta ang motor na arrestuhin mo siya. Dapat nga natapos na dun sa 250. Pagdala ko sa 250, dapat wala na, tapos na ako dun eh. But the problem is, he needs to ride the plane. Kasi huli ko siya eh. Huli ko siya. Ako nag-grab na ride siya. I was the one who placed him under arrest. So I have to make sure that he has to be delivered to the court. To issue the warrant. Kasi yung sinasabi ng warrant eh, bring him to the court. Pero sir, just to be clear, alam mong nahig ka ang ano niya? Eh, hinggang ICC warrant eh. Alam mo, dali mo siya sa... Oo. Pero Diba? Pero it's based on the Interpol. That's the Interpol request. It's just not for you to say nung sa video, hindi lang talaga ikaw sir, pwedeng manggaling kung baga. Tama sir? Kasi pinatanong ka nila Pero sinabi ko sa kanya, eventually, di ba, nung final namin, hindi na nilalabas yun. Mr. President, I regret to inform you that a decision has been made that you will be brought to the Hague, to the ICC who issued the warrant. Sinabi ko sa kanya yun. Ayaw na sabihin yun. Hindi na ilalabas na basta-basta yun. Kasi alam nila eh. Sir, Sasabihin, if you remember the time na between sa 12 hours, saan mo siya sinabi? Nung patapos na? Patapos na. Talagang sabi ko, bukas na kita pag hindi ka pa sumunod. Eh, hindi naman pwedeng mag-argue tayo dito una-una. Kasi sinasabi ng mga abogado niya, show us this and show us that. Sinasabi ko sa kanila, mga abogado kayo, hindi ako judge dito. At walang judge dito. Gusto niyo show this, show that. Eh di, punta tayo sa korte para ibigay sa inyo ng prosecutor, yung mga hinihingi nyo, malipensahan nyo, siya na boys. Ano to, tatapusin natin ang kaso dito sa holding center, sa holding area. Walang judge dito. That's just pure pa na yun. Pamimilusok na yun. Kasi kung ganun ang lahat, di padating ng panahon naman na yung ibang Pilipino naman ang mahuli. Eh kahit na ako, di ba di ko lang inibok yun. Pakita mo ganito, pakita mo ganun. Wala namang judge habang hinihingi mo sa iyo. So yung opersay na kita pag hindi ka sumunod sa amin, are you really ready to bodily carry? Eh sinimulan ko na eh. Sinasasawa na si E.S. Medjaldea eh. Alam nila na seryoso na ako. Inulang ko si E.S. Medjaldea, pinusasan ko. You place him under Oh yes. handcuff talaga. So alam nila na meron nangyayari sa susunod. Seryoso, nakita ko na talaga na pag hindi nila ginawa ito, isang mangyayari rito. Sasakyan ko presidente sa aeroplano, kahit sino pa kumarap. Ilang minuto na naka-handcuff si Medjaldea? Madali lang naman yun. Nakita ko naman kasi, medyo physically, restrained naman siya sa loob ng bus. So, handcuff ko sa kanya, in fairness, hindi na kaya nilagay ang kumain sa likod, kaya hinandcuff siya sa harap. Sir, addressing din the elephant in the room doon sa probably syempre after this one. Are you taking parang, sabihin na siyempre, presidente natin si Vivian, but may direct orders na from the I haven't talked to the president. Yeah. Wala akong linya sa presidente natin. I haven't talked to him on this matter. Wala akong linya pa. And I don't think that the president will, it's proper for the president to talk to me dahil unless na gusto niya, pero ako, behind my protocol, wala sa protocol yun, hindi ko... Maraming dadaanan, sir. hindi na sa ganun, hindi ako ganun ka-feeling. But, sir, ikaw ang ground commander, di ba? Yes. Hindi mo. Sabi sa presidente na hindi mo ko madadala. Anong exact word niya? Overrated body ba sinabi niya? Ganun. You have to kill me first. You have to kill me first. Yan, yun ang exact word. Sagot ko naman sa kanya, that is not our intention, Mr. President. It's not our intention. Wala tayong ganun. Kasi yung mindset niya na patay na lang agad ang solusyon. Hindi ah. Eh kung gano'n ang mindset nila, together with his enablers, eh pasadya na kayo, hindi ako kasali. Maraming solusyon, aside from patayan. Okay? Sir, ano mo kay... Sir, ito doon sa anak eh, yung Katie na nakapagbitaw ng mga masasama. Mura ka, sir. Di ba nga, Hindustan na nakagano pa. Ano? Part of the job? I've seen worse. I've seen worse. Sa kapal ng... Kaya ko pa palang balat ko eh, sanay na to sa mura eh. And I'm sure, sir, you understand na, of course, na magkakaroon talaga ng emotion. Of course, it's the part. Pagbigyan natin, bata pa yung bata. Marami pa siyang maintindihan sa mundo ko na din ba? So, nothing personal. Tapos, binasahan mo ng Miranda rights si Medjaldea eh. Ano nangyari sa'yo? Arrestado siya for... Going to pursue the case again? Arrestado siya for 829 for obstruction of justice, no? Pero, well, option mo naman yun kung ituloy o hindi. Pero sa ngayon,
nasa sa kanya rin yan. Gusto niya ituloy namin. Sige, tingnan natin. I have the option actually to present him for inquest noong gabi na yan. Sige, kung lang tayo. Regular filing tayo in the exigency of the situation. Kita naman ng lahat kung ano yung nangyari. Sabi niya, abogado siya ni former President Duterte. Sige, sakay ka sa aeroplano. We offered that seat up to it. We offered that seat only to him nung nag-refuse na si Hanilet na sumama sa Sa aeroplano. papuntang Hague. Nung mag-refuse si Hanilet, dahil sabi na Hanilet, wala na siyang passport daw, which I don't believe also. Wala siyang passport galing Hong Kong. So, binigyan na namin kay former ES Vijaldea ang kuha. Kaya hindi rin totoo yun na we refused na pasamahin ang kung sino ang choice niya. Hindi ah. Ang choice namin ang ayaw sumama. Kasi we would have been more comfortable kung sumama si misis niya. Kasi syempre, yun ang nurse niya, yun ang makakalam ng lahat. So, nagpadala kami ng isang doktor, may dalawang nurse. Ang isang nurse doon, amin ay isang nurse. Yung nurse niya po yung mismo, personal nurse niya. At isang si Romy, yung kanyang pinag-close yung bodyguard. Si Romy, yung nakaitim, na yung talagang umawak sa kanya. Kasi ayaw namin hawakan si former president dahil physically ayaw namin hawakan. Kaya si Romy ang nirequest namin. Sundalo yun. So, he is a uniform personnel na talagang trusted niya na humawak sa kanya. Kung siyang bumagsak, so, pinasama namin. So, may isang slot na natira. It's either ang first choice namin doon, si Hanilet, ay sumama. So, pili ko rin isang abogado. Anong board din na si ES Vijaldea. Kaya nga, na-delay pa yun. Okay. Kasi nga, nagpalit pa ng manifest. Nagpalit ng manifest dahil ang nakasulat sa manifest si Hanilet. Ayaw lumipad ng aeroplano, ayaw lumipad ng mga piloto kung hindi tama ang manifest. Kasi nga, lisensya naman nila ang nakataya doon. Unauthorized passenger yun kung nagkataon. Ang gulo! Mga isang oras ulit na delay yun. Kasi sir, nung habang we're following the story, inisip namin, lawyer, the lawyer delaying it. So yan pala ang nangyari. Change of manifest, okay. Other than that, sir, yung mga... Tatlong beses na nag-change sa manifest. Bakit, sir? Bakit na? Kasi may mga crew rin na, may mga dapat sumama rin na, magulo, napakagulo nung gabi na yun, nung hindi na napapansin yung subterfuge sa baba. Napakagulo. Kasi ang formality, ang hirap ang formality na pagmalipad ng aeroplano, hindi gano'n Okay. Sir, ito. Ngayon, parang taxi na kung sumukay, hindi nag-grab na pag pinatindin mo, never, pagdating ng grab, sakay ka na. Sir, sige ah. So sir, itong nangyari kay former president is like, magiging blueprint na to dun sa mga lalabasan pa ng warrant So, anong learning sir? And syempre, hindi naman kahit hindi ikaw sir yung ma-task to do it, para maging, maging guideline na para hindi maulit yung 12 hours, maging 11 hours. So, anong mga parang keynotes mo sir or key points na pwede mong sabihin para to avoid such? Kasi this is the first time. We just stick with the law. Alam nila kung abogado mga to, kung gagaling ng mga abogadong to, nag-lecturer ng mga to isipin mo naman sa pintuan pa lang ng aeroplano, hinahanap pa kami ng warrant. Where's the warrant? Will not come with you without the warrant. Sabi ko sa isang mga abogado doon, Chair, tagal-tagal mo ng pulis na nire-lecturer nyo. Tagal-tagal na rin akong nanonood ng mga nakikinig sa inyo habang nag-lecture kayo. Dapat nababasa ko yan sir sa mga posters na ginagawa natin. Sa rights of the accused, mga poster na pinalabas mismo ng CHR, pinalabas ng mga human rights groups. Pag umaresto ka ng tao, pag inaresto ka ng pulis, pwedeng hindi dala ng pulis ang warrant mo. Pwede. Sasabihin na ng pulis kayo, arestado ka, may warrant ka. Nasaan ang warrant? Doon sa estasyon, halika na. That's perfectly legal. Ngayon sasabihin nila, hindi sila sasama kung walang papel na. And we oblige them As in, lumabas pa yung isang USEC Yung USEC ng DOJ mismo, lumabas at nagpapalit dun sa airport, nakiusap para, ito.